kababayan. Etong si dating ES Vic Rodriguez, itong si Bitter Vic, mga kababayan, ay sinupalpal ngayon ni ES Bersamin. Siyempre, si ES Bersamin, mga kababayan, ay nananatili po sa pagiging executive secretary. Okay? The little president. O ito, dahil itong si Vic Rodriguez ay nag-iwan po mga kababayan ng mensahe dito kay PBBM. Ano ang sinasabi niya mga kababayan? Ito daw si PBBM mga kababayan, wala daw kwenta ang pagpapalit ng mga gabinete niya dahil ang may problema daw ay itong si PBBM. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Naks! Pero anim na taon mo ha, 6 na taon mong sinusundan si BBM, 'di ba? 6 na taon kang parang tuta na ipinaglalaban si BBM noon. Ano ba kasing nangyari sa iyo, Bitter Vic? 'Di ba? Oh, ano tuloy ang sasabihin sa iyo nitong si ES Bersamin, mga kababayan? Panoorin niyo, pakinggan pala. Sorry. Kasi ibang kategorya yun. Aha. OIC, very effective naman sila. Secretary Lotilla himself suggested that any of his undersecretaries right now could stand in as OIC. Aha. Sir, how soon is the what's the target of the president, the timetable for evaluation? Well, si Presidente, narinig niyo siya, immediate. Panor. But you know, humanly possible na evaluation is one at a time. Hindi mo pwedeng i-lump sum yung mga cabinet secretaries because each has a different area of responsibility. Correct. Each has a burden that is different from the other, from the next one. If you will give me the liberty of saying, yung pag-evaluate, you must also be careful. Hindi ka pwedeng arbitrary dyan. You know that the President loves us all. And he joked yesterday during that presentation in the Kalayaan Hall when he was saying, I greet also the members of the cabinet. Do I still have a cabinet? Sabi niya, no? But that's not the reality of it. There is an evaluation ongoing now of performance. But each cabinet secretary will be evaluated depende sa tasks, depende sa goals ng kanyang department or agency. Sir, former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's what... Sapul na sapul si Vic Rodriguez. Puro dardal. Parang sinabi, bakla yan. Puro kabaklaan lang, puro kadaldalan lang yan. Kantsaw ng kantsaw. Siya nga, hindi nga sabi ni ES Bersamin, siya nga eh. Bakit siya natanggal? 3 buwan nga lang siya. Mga kababayan. Tapos kinakantsawan niya yung Pangulo natin. Talaga to si Vic Rodriguez eh. When you see in the middle of night a dog barking at the fence, if you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Salamat, ES. Nako. Parang sinabi mga kababayan, bukod sa bakla, wala daw tayong mapapala. Kay Vic Rodriguez. Diba? Mga kababayan, pwede naman daw nilang banatan, pwede naman daw nilang batuhin yung aso.
Literal na aso eh. Kaya lang, mga kababayan, wala daw silang mapapala dyan. Huwag na natin pansinin. Tama nga naman. Kasi, wala, useless eh. Hindi nga niya naipanalo yung sarili niya eh. Diba? At saka mga kababayan, sa pool si Vic Rodriguez. Sabiruin mo, talaga, totoo naman eh, Vic Rodriguez eh. Alam niyo guys, kung totoong siya po ay kingmaker, di sana, di ba, naipanalo niya yung sarili niya. Eh bakit hindi niya naipanalo yung sarili niya? Pangilan ba si Vic Rodriguez sa pagiging senador? Ha? Ang lakas mang Alaska, mga kababayan, hindi niya alam na si Digong Duterte actually, ginawa din naman ito dati. Bakit kanyo, GP? Mga kababayan, nung 2000 na, tingnan ko dito sa aking record meron akong record dito na kung saan po, bagal kasi na cellphone ko eh. Tagal mapalitan. Teka lang meron dito na kung saan, eto, nung 2016, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay meron ding memorandum circular. Ilalagay ko na lang dito sa inyong para sigurado. Send ko na lang. Ang hirap makita eh. Wait. Ayan. Ay send ko na. Ito. Sabi dito mga kababayan, sa bisa ng Memorandum Circular number 04 na nilagdaan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea noong August 22, 2016, pinagsumite rin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng courtesy resignation ang ilan sa mga itinalaga sa ilalim ng kanyang administrasyon. So, ibig sabihin, hindi na bago ito mga kababayan. Ang totoo po niyan, di ba, pribilehiyo naman talaga ng ating presidente at dapat lang para sa isang pinakamataas na posisyon na dapat niyang evaluate yung trabaho, yung performance ng kanyang mga tao. Hindi pwedeng mga kababayan na papabayaan niya lang kung ito bang mga to productive ba yan, unproductive ba yan, wala bang ginagawa yung mga tao na yan. Di ba dapat kailangan makita yon? Dapat masilip yon ng ating Pangulo. So, normal na normal ito, Vic Rodriguez, na magpalit ng kanyang mga sekretaryo. Di ba? Balasahan. Hindi pwedeng anak ng tinapa, nakikita mo na unproductive. Pananatilihin mo lang sa pwesto, hayaan mong mabulok, hayaan mong doon magpalaki ng itlog. Diba? May nakikita ka na ng hindi maganda, mayroon ng irregularities, papabayaan mo na lang. Sabi nyo nga, alter ego ng ating Pangulo, yung mga sekretaris niya. Siya ang representative. Mga kababayan, yung mga tao na yon ang representante ng ating Pangulo sa bawat departamento. Kung hindi po ito nagiging productive, kung ito ay mga liabilities, so therefore, normal lang na tsugiin, normal lang na alisin. Kapag ito naman ay maganda ang trabaho, hindi dapat lang na ito po sila ay i-promote o kaya panatilihin sa kanilang mga pwesto. Diba? Alam niyo, nakikita ko dito, nagiging bitter masyado itong si Vic Rodriguez. Bakit kanyo, mga kababayan? Diba, sabi nga ni E.S. Bersamin, 3 buwan lang ang kanyang itinagal. Mukhang masama talaga ang loob ni Vic Rodriguez, mga kababayan. Hindi naman siya nag-resign. Kaya lang, diba, talagang marami ng mga anomalya sa ilalim po niya. Yung Pastrana case, yung sugar order number 1, 2, 3, 4 ata yun, di ba? Tapos gumawa pa siya ng isang posisyon na kung saan redundant na masyado, parang little president daw, kaya na yun ay napansin nitong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Diyos mio, Marimar.
Sabi ni Sir Erwin Bumatay, Idol GP, totoo ba inalist na si Sap Lagdameo? Kung totoo, mabuti naman. Bakit po? Hindi po inalis, Sir Erwin Bumatay. Mali po yun. Panoorin nyo po yung video natin. Kasi maraming nagsasabi na inalis na daw. Ang papalitan po na Antonio Manuel Lagdameo ay yung tatay niya po kasi matanda na. Siya po, ang position niya po ay permanent sa United Nations. So, dahil matanda na, siya po ay magre-retiro na at papalitan po siya ni Enrique Manalo. Okay, munti ko na masabi Enrique Iglesias. Bakit niyo po sinabi na mabuti naman? Ibig bang sabihin na naniniwala kayo na etong si Sap Lagdameo kurap o merong kasalanan? Kasi wala pa pong inilalabas ang ating Pangulo na si Sap Lagdameo ay hindi niya na po i-retain. 'Di ba? Wala pa po tayo nababalitaan na ganoon. Oh. Magre-retire si Lagdameo, mahirap trabaho niya sa United Nations. Akala nyo. Totoo po yan. Diba? At saka matanda na siya, guys. Bakit nagigil kayo kay Sap Lagdameo? Sino ba kasi nagpapakalat na siya ay natanggal na? Wala pa naman sinabi ang Pangulo Wala pang sinabi si E.S. Bersamin. Ba't nanggigigil kayo sa kanya? Ang panggigilan nyo, itong si Vic Rodriguez. My God, I hate that. Pero inyo sasabihin niya, mga kababayan, ang problema daw ang ating Pangulo. Ano ba ang ginawa ng Pangulo natin? Di ba nagtatrabaho ang Pangulo natin? Hindi nyo lang nakikita. Kasi puro kayo kabiteran. Di ba? Yung ginagawa ng Pangulo natin ay hindi po nagagawa ng mga dating Pangulo. Na kung saan sa pagtulong pa lang, di ba? Sa pagtulong pa lang doon sa mga kapatid natin, na mga magsasaka, na binayaran yung kanilang mga utang dyan po sa Land Bank, ay talagang nakakataas na po ng moral. Hindi ko alam kung ano nangyari dito kay Vic Rodriguez. Sabi ko nga sa inyo dati, hinahangaan namin dito to eh. Diba? Kilala namin yan. Si Vic Rodriguez ay amo ng misis ko dati. Ang kapatid niyan, meron ba yung kapatid, ang pangalan Edwin. Yun yung pinakaamo ng asawa ko dati. Oh. Wala naman kwenta yan si Rodriguez. GP, karamihan kasi dyan sa mga DD-shit dyan, galit sila sa mga gabinete ng Pangulo. Ang problema ata, base dito sa mga nababasa ko, Jay Liamson, hindi naman DD-shit yung galit kay Lagdameo. Ang galit kay mga kababayan, puro ano daw, pro-BBM vlogger. Sabi nila. Oh. Di tulad ng ating BP, nakakasura na ang mukha, puro galit na lang. Hayaan nyo sila pagdating ng panahon. Di ba, Patrick Lopez? Oh. Sa mga cabinet ay may 5 matitira sa kanila. May 5? Bakit may 5? Hindi, marami na ngayon yung na-retain mga kababayan Di ba? Ilan pa lang naman yung sinasabi na na yung iba nire-reshuffle lang, hindi naman talaga totally tinanggal. Oh. Diba? Yan lang mga kababayan, mga ka-GPnatics ang ating topic ngayon. Mamaya tayo mag-usap-usap. Kasi hindi pa ayos yung mic tawag dito. Naglolo ko yung sound ng mic ko. Although hindi nyo naririnig dyan sa part nyo, dito sa akin kasi, mga kababayan, hindi ko naririnig yung sarili ko. Ang pangit. Diba kailangan natin na ayusin at saka magpipray muna kami, ha? Magkita-kita po tayo mamaya, mga kababayan. Maraming salamat po. Mamaya ba narita, kita po tayo mamaya. Mamayang mga 6:30. Okay? Kami po kasi ay nagpipray. Apo. Thank you.